At magandang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat ulit, mga kapatid. Una sa lahat ay purihin muli ang ating pong Panginoon sa oras na ito, sa mga biyaya at mga pagpapala na ating pong natanggap. At din po sa buong pag-iingat niya sa atin sa pang-araw-araw nating pamumuhay, na kung saan palagi niya po tayong ginagabayan at iniingatan. At tayo po ay narito sa sanlibutan ito na muli ay nabubuhay pa sa sanlibutan ito upang tayo po ay magpatuloy sa ating pong pananampalataya. Sapagkat yung ating pong pananampalataya ay napakahalaga po sa ating pong Panginoon. Sapagkat sinabi niya nga po din sa Hebreo, no? Ang kanyang lingkod ay mabubuhay sa pananampalataya. Kaya nga po, sa oras na ito ay narito na naman po ako, ang inyong pong lingkod, na bilang kaisa sa Jerusalem Church of God, no? Ay nabasa ko po ulit yung mga comment ninyo, yung mga tanong ninyo, no? Maganda po yun. Kasi dyan po tayo nakapag sharing. Dyan po tayo nakapagpapahayag ng mga salita na dapat po nating malaman. Kasi nasusulat din naman yun. No? Dun sa mga sulat ni Apostol Pablo, magpaalalahanan kayo sa isa't isa, magturuan kayo sa isa't isa sa pangalan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kasi yan talaga ang tunay na gawain ng Iglesia ng Diyos. Kaya nga yung mga nalalaman din po namin, no, isinishare din po namin sa inyo, no, para yung mga kaalaman na ipinagkaloob din sa amin ng ating pong Panginoong Jesucristo ay hindi lamang po kami ang nakakalam, kundi ipinapaalam din po namin sa inyo at sa lahat po ng mga nakakapanood po nito ng video na ito. Kaya purihin ang Panginoon sa oras na ito. At yung mga tanong po ninyo, yung mga ilang tanong ay sasagutin po natin yan ayon po sa Biblia, no? Kasi ang Biblia, nandiyan po lahat ng sagot, no? Kaya nga po sinabi rin po ng ating pong Panginoong Jesucristo, saliksikin ninyo ang mga kasulatan, no? Sapagkat nalalaman niyo na doon mayroong buhay na walang hanggan. Kaya kinakailangan saliksikin po natin ang Biblia, no? Pero yung pagsasaliksik po natin dito sa Biblia, kinakailangan unawain din po nating mabuti. Hindi porke mabasa lang, no? Kasi nasa Biblia rin po yan, no? Na merong nagbabasa ngunit hindi nakakaunawa. Pero sana po unawain po natin, buksan po natin yung ating pong mga puso. Huwag tayong maging mapagmatigas. Unawain po muna natin yung salita ng ating pong Panginoon. Kaya nga, sabi nga po din sa may Santiago 1, no? Versikulo 19, magmaliksi sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit. Kasi kinakailangan siyasatin muna natin, no? Lahat siyasatin natin, kinakailangan malaman po natin yung di masayod na kaalaman na kay Kristo. Kasi pagka hindi natin alam yun, no, paano tayo makakaibig kay Kristo? Paano tayo makakaibig sa ating kapwa? At higit sa lahat, paano tayo makakaibig sa Diyos? Diba? Kasi kinakailangan unang-una kinakailangan makilala natin si Kristo. At kung ano yung dahilan kung bakit siya po ay naparito sa sanlibutan, no? Kasi yun ang napakahalaga para makapanampalataya po tayo sa ating pong Panginoong Jesucristo. Kasi ang tanong dyan paano ba tayo sasampalataya sa Ama? Diba? Yan yung mga tanong At anong mga kautusan ang dapat nating sundin upang tayo maging kay Kristo? Diba? At ano ang dapat nating gawin para tayo ay maging kay Kristo? Yung mga bagay na sa ating pong mga sarili
dapat nating gawin? Yan ang dapat nating munang alamin. Unang-una kasi, no, nagsalita ang atin pong Apostol Pablo. Sa Roma 7, ito po yan. Para maintindihan po natin. Umpisahan po natin dito sa sa sulat ni Apostol Pablo. Ano po yung kanya pong sinabi dito? O hindi ba ganinyo nalalaman, mga kapatid, sapagkat nagsasalita ako sa mga taong nakakaalam ng kautusan, na ang kautusan ay naghahari sa tao samantalang siya'y nabubuhay. Take note, question mark po yan. Hindi po yan konklusyon o hindi po yan direktang sinasabi ni Apostol Pablo na ang kautusan ay naghahari sa tao samantalang siya'y nabubuhay. Tanong po yan. Totoo nga kayang ang kautusan ay naghahari sa tao samantalang siya'y nabubuhay? Saan sinalita yan? Doon sa mga taong nakakaalam ng kautusan. Isa na po tayo doon. Di ba? Isa na po tayo doon nakakaalam ng kautusan. No? Versikulo 2. Ano yung inihalimbawa ng atin pong Apostol Pablo? Versikulo 2 hanggang patuloy po yan. Para makuha po natin kung totoo nga po bang ang kautusan ay naghahari sa tao samantalang siya'y nabubuhay. Ganito pong sinasabi. Sapagkat ang babae na may asawa ay tinali ng kautusan sa asawa, samantalang ito ay nabubuhay. Tatapwat kung ang asawa'y mamatay, ay kalagna sa kautusan ng asawa. Kaya nga kung samantalang nabubuhay ang asawa, siya'y makikisama sa ibang lalaki, siya'y tatawaging mga ngalunya. Datapwat kung mamatay ang asawa, ay laya na siya sa kautusan. Ano pat siya'y hindi na mga ngalunya bagaman siya'y makisama sa ibang lalaki. No? Ano po pala? Ang isang mag-asawa natatalian ng kautusan ng pag-aasawa po yan, silang dalawa. No? Na silang dalawa, na bagaman nabubuhay pa silang dalawang mag-asawa, no, ay hindi sila pwedeng makisama doon sa iba. Halimbawa, ito yung lalaki, ito yung babae. No? Itong babae, hindi siya pwedeng makisama doon sa ibang lalaki. At ito ring lalaki, hindi rin pwedeng makisama doon sa ibang babae. Bakit? Kapwa pa sila nabubuhay. Diba? No? Nagahari yung alin? Yung kautusan na huwag kang mangangal niya. Bakit? Kasi nabubuhay pa silang dalawa eh. Pero kung patay na itong lalaki, at itong babae ay makisama doon sa iba na lalaki, no? Hindi na siya nagkakasala pa ng pangangal niya. Yan ang halimbawa ni Apostol Pablo. Ngayon, sa versikulo 4, ano sinabi niya? Gayun din naman mga kapatid ko, kayo'y nangamatay rin sa kautusan. Sapagkat, sa pamamagitan ng katawan ni Kristo, upang kayo makisama sa iba sa makatuwid bagay doon sa nabuhay na maguli upang tayo magsipagbunga sa Diyos. Ano yung sinabi ni Apostol Pablo? Gayon din tayo. Kayo'y nangamatay rin sa kautusan. Saan? Sa pamamagitan ng katawan ni Kristo upang kayo makisama sa iba sa makatuwid bagay doon sa nabuhay na maguli upang magsipagbunga sa Diyos. Paano ba tayo namatay sa kautusan? Ayan ang tanong eh. Bakit sinabi ni Apostol Pablo na gayon din kayo mga kapatid ko? Kayo nang matay rin sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo. Bakit tayo namatay sa kautusan? Tingnan nga po natin doon sa kanya pong sulat sa
Galatia. Tingnan po natin din sa may Galatia. Versikulo 18. Datapwat kung kayo'y pinapatnubay ng Espiritu, ay wala kayo sa ilalim ng kautusan. Bakit? Itaas po natin yung basa sa versikulo 17. Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. Ano po yung sinabi ni Apostol Pablo dyan? Kung bakit tayo nangamatay rin sa kautusan? Kasi yung kautusan sa laman. Bakit sa laman? Ano ba yung inuutusan ng 10 utos? Hindi ba nung una tayo? Bakit? Nung wala pa tayo kay Kristo, inuutusan tayo niyan. Ano? Huwag kang papatay. Ano yung papatay natin? Espiritu ba o laman? Hindi ba't laman? Yan. Ano pa? Huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Bakit inuutos yun na huwag kang gagawa ng larawang inanyuan? Sa Espiritu ba inuutos yun? Sa atin din inuutos yun. Ano tayo? Laman. Di ba? Kaya yung kautusan na yan, nasa laman, no? Pagka tayo pinapatnubayan ng Espiritu, wala tayo sa ilalim ng kautusan. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na tayo, pagka tayo na kay Kristo, no? Sinusunod natin yung 10 utos. Hindi. Bakit? Sa laman yun. Ano ba yung sinabi sa atin? Versikulo 16. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu, at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman.